mayong aga, mayong ugto, mayong hapon, mayong gabi, kung sa diin ka man nga parte sang kalibutan. Ginatamyaw ko gigamo kag nagapasalamat ako sang sini nga kigayunan nga makapagigupod naman kita sa isa kag isa to this online worship experience. Sa pagsugod sa aton nga pamalandong, luyag ko mag-greet kag magtamyaw sa tanan nga mga Iloy. Happy Mother's Day. Sa akon Iloy dira sa La Carlota City, Negros Occidental, Happy Mother's Day gid nay. Kag kabay pa nga sa pila ka bulan after sang sini nga quarantine magkita ay gid kita liwat. Nahidlaw man kami sa inyo dira. Sa Iloy sang akon nga mga kabataan, si Hermely, Happy Mother's Day gid. Kag sa akon nga mother-in-law, sa kay Mami Melida, Happy Mother's Day. Sa tanan nga mga Iloy, sa mga himata, mga paryente, kag sa tanan nga mga kauturan naton, mga Kristohanon, nga mga nanay, Happy Mother's Day sa inyo nga tanan. Bot silingon ang aton nga pamalandungan sa sining aga na nungod gid sa mga Iloy. Kag hindi lang ini para sa mga Iloy kundi para sa tanan nga mga ginikanan man. The title of our message for this morning is Lessons from Biblical Mothers. And you guess it, may mga pila kita ka mga Iloy nga halin sa balaan nga kasulatan nga aton pagatun-an sa sining aga. Ano ba lang ang mga lessons ang makwa naton sa ila nga maaton nga ma-apply sa aton nga mga kaugalingon, ilabi na gid sa aton nga mga Iloy. First, a mother must have the courage of the mother of Moses. Sino ang ngalan sang Iloy ni Moses? Her name is Jochebed. Si Jochebed, asawa ni siya ni Amram, kagang iya istorya, makita naton sa Exodus chapter 2. Ang background sang sina nga istorya, amo nga si Pharaoh naghatag sang mando nga tanan nga mga lalaki nga mga Hudiyo pagapatyon sang mga paltira. Can you imagine? All midwives were commanded by the Pharaoh to kill baby boys. Samtang na bunag sila, tapos bunag sang ila Iloy, patyon sila. Can you imagine? Ang mga ginaubra nila, either ilampos nila o kung habuyon nila sang bato, can you imagine sang sina nga sitwasyon? But you know what happened? The midwives, the Hebrew midwives, disobeyed, most of them, disobeyed the command of Pharaoh. Hindi nila matulon ang isa kasugo nga patyon ang isa kalapsag. Ang inapatay nila, mga baby boys lang, ang mga babae wala. Now nga nag-abot sa sining nga tion, nga nagsugo ang ini nga Pharaoh. Inabangod nga nagdamo na ang mga Hudiyo sa land of Egypt. Kung ninyo nadumduman ang kasaysayan, si Joseph rose to the second highest position in the land of Egypt sang sina nga mga tinion. And then, ang iya nga pangabay sa Pharaoh during the time was to bring the Hebrew settlement dra sa lugar sang Egypt. Kag nagdamo sila, kag nagdamo. And of course, napatay ang ina nga Pharaoh later on, kag nabuslan sang lain nga Pharaoh. Kag along the way, may isa ka hindi manami nga Pharaoh ang nagbulos. And that is the situation. They were afraid of the Hebrew people during the time. Now, kung naton malantaw, ang mga ginikanan naton, may grabe manggid ang kulba sa future sang ilang mga kabataan. We fear over the future of our children. May imagine lamang naton no, ang kulba ni Jochebed. Ano ayhan ang kulba sang sini nga Iloy? Sang nagbusong siya, ano ayhan ang kulba niya? Siguro nagapangabay siya, tani babae lang pareho kay Miriam, abi ang akon nga pagabataon. No. Kay kung lalaki ang iya nga ipagabunag, she would be bringing that baby boy in a very hostile situation. But eventually, when she gave birth, manami ang paltira, wala gin patay si Moses. No, eventually, ang story nagasiling that she should let go of baby Moses. Hindi yan na matago. Nabudlayan na gid siya sang kahimtangan. So, they made a basket with tar. Katahom sang pagplastar sang basket nga makalutaw gid kag waterproof ang pagplastar. Kag ginpalutaw nila dito sa Nile River. Si Jochebed kag ang magulang ni Moses si Miriam amo
ang nagpalutaw. Wala naton silent ang balaan niya kasulatan kung ginplano gid ni Jochebed nga very strategic nga lapit sa kundiin nagapaligo ang bata ni Pharaoh, no? Ang prinsesa kun dira manggid. But ang aton dira makita sa balaan niya kasulatan nga si Miriam nagalantaw kundiin dalon sang Nile River si baby Moses. And eventually, the Nile River brought baby Moses sa nagapaligo nga bata ni Pharaoh. Her heart must have been broken as Moses floated away from her. Sama-sami ang mga nanay, nabudlayan man sila mag-let go sang ilang mga kabataan. Gusto gid naton updan sila. Ilabi na gid makita mo mga iloy nga ara sa kindergarten nga first time nga magagwa ang bata sa ilang balay sa nursery. Grabe gid ang pag-upod nila that they cannot let go. Even to the point nga ginaplanuhan naton ang bugos nga kabuhi sang aton nga mga kabataan. Ang iban nga mga bata imbis nga matagaan sang ligwa, nagarebuilde ang iban nga mga kabataan bangod nakuga na sila sang sobra nga pagigugma. Amo man ni ang ginaatubang ni Jochebed nga klase sang kahimtangan. Pero sa ulihi nangin maisog siya kag nag-let go siya kag nagbuya siya sa kay Moses agud matagaan sang kabuhi ang iya nga bata. Now anong natabo? Katahom sang istorya ni Moses. Nakita sang bata sang Pharaoh didto sa may suba kag nagdesider siya nga i-adapt yang bata. Kag sa manami nga kahimtangan kay si Miriam ginalagas niya kung sa diin si baby Moses ginadala sang tubig, didto man siya nagapanago kag ginalagas niya. Kag sang nakwa na sang mga maid sang prinsesa kag sang prinsesa mismo, nag-volunteer ni si Miriam siling niya sa prinsesa, may kilala ako nga pwede makapadako sa sina nga bata. Can you see? Grabe ang provision sang Diyos sa ila. May isa ka Hebrew ako nga iloy nga pwede makasagod sa iya. So they were under the protection of the Pharaoh. Amuni ang nagluwas sa ila. Amuni ang lesson sa mga ginikanan. Kung gina-let go mo sila, kag ginapangamuyuan mo sila, nagabalik ang aton mga kabataan. Amuni nga dapat may kaisog kita sa paghatag sang ligwa sa aton mga kabataan, kaysa padayon nga paghatag ta sa ila sang ligwa, hindi ni sila makapalagyo kundi magapalapit pagid sila. Moses was taught about God during this time. No matter how hostile the environment was, a godly woman by the name of Jochebed, her mother himself, taught him about God. Grabe galing nga sitwasyon, no? Iloy mo ang nagpalako si mo, pero wala kakabalo nga iloy mo siya. Kagang imo iloy hindi man makasugid sa imo nga siya ang matuntuod mo nga iloy. They continued with the charade nga si Moses was the prince of Egypt. Si Moses nagdako kag nangin leader sa ulihi kag bangod sang godly influence sang iya nga iloy. You know what happened? Moses was chosen by God to become the leader for the liberation of the people of God from Egypt. Si Moses ang nag-leader sa ila. Kag ang Dios naghatag sang kailwayan sa ila. Tub-tub pakari sila sa dutang ginsaad sa ila. Amuni kay bangod may dako nga kaisog ang iloy ni Moises nga si Jochebed. Secondly, a mother must be prayerful like the mother of Samuel. Sino ngalan sang iloy ni Samuel? Her name is Hannah. Kanami sang istorya ni Hannah. Si Hannah, asawa ni Elkanah. Pero may masubo nga kahimtangan ang nag-atubang sa ila. She was barren. Bawas, hindi makabata si Hannah. But in 1 Samuel chapter 1, we can see that she prayed to God for a child.
kanami no nga ang bata mo sa ulihi nga ginpangamuyuan mo, tagaan mo sang istorya nga wala pa siya matao, nagpangamuyo sa Dios, and later on your son, amo ni si Samuel, was the one who wrote down the story of his mother Hannah. Katahom sang sina nga istorya. And Hannah along the way have told Samuel what she prayed for. Kagamuning prayer ya na record sang bata ya ginsulat. O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. This was recorded in 1 Samuel 1:11. Gintuyo gid intentional ang pangamuyo ni Hannah, lalaki nga bata. Kag kung ihatag mo, igatugyan ko siya sa Dios, kag ang iya kabuhi para lamang sa pag-alagad sa Dios. Namamangkot ako sa inyo, especially sa mga nanay, sa mga ginikanan, kamusta kamo sa pangamuyuay? Are you praying for your children? Ginatugyan bala naton ng aton mga kabataan sa Dios paagi sa aton mga pangamuyo? How many times do you pray for your children? Nadumduman ko sang una, may natabo sa akon kabuhi. Pagbalik ko sa balay, ang una nga ginhambal sang akon iloy sa akon, to, biskan diin ka pa makadto, hindi ka gid makapalagyo sa akon pangamuyo. Salamat gid nay sang imo pangamuyo sa akon halin sang una. Hannah, of course, when God answered her prayer, she also, what she made, the commitment that she made, she also made true to God. She dedicated her son to the Lord. Kag sang nalutas na si Samuel, ginhatag ya si Samuel sa kay Eli, ang isa ka pari. There was no definite age during that time. Samuel was very young. Siling sang 1 Samuel 2:19 nasulat diri, moreover, his mother used to make him a little robe and bring it to him year by year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. Grabe nga kapungaw, grabe man siguro nga kahidlaw ni Hannah. Once a year lang kamo kitanay sang imo bata. Kung makakadto sa Jerusalem lamang, si Elkanah kag si Hannah. Kag kanami no, ginubrahan niya sang magagmay nga bayo na silindre. Kag ginasuksok gid ni Samuel. Bangod nagtubo ang espirituhanon nga kabuhi ni Samuel, siya nagsabat sa Dios ang ginatawag sang Dios, sang gintawag siya sa Dios sa isa ka vision. Siling ni Samuel sa Dios, speak Lord, for your servant is listening. Speak Lord, for your servant is listening. Mga ginikanan, mga iloy, kamusta kita sini? Ginabuligan bala naton nga makultivate naton ang kabuhi, ang spiritual life sa aton nga mga kabataan. And at the moment nga ang Dios magtawag sa ila kung sa nanuman nga klase sang calling, prepared bala ang aton mga kabataan nga magsabat sa Dios, Lord, speak, for your servant is listening. Si Samuel gintawag sang kasaysayan sang Biblia nga siya ang katapusan nga judge kag siya ang una nga prophet. Can you imagine that kind of reputation? You are the last of the judges and the first of the prophets. Siya ang may propeta nga may dako nga kaisog nga nagsaway sa kay King Saul, because he was also the one who anointed King Saul to be the first king of Israel. Kag siya man ang intagaan sang Dios sang dako-dako nga katungdanan to find the next king of Israel, because Saul became a wicked king. And he was the one who found King David, the famous of all kings. Amuna ang kabuhi ni Samuel, kag bangod ina, generally, ang importansya sang iya nga iloy sa iya kabuhi. Now, mga
mga parents, mga nanay, imagine the life of Hannah and take inspiration from that. Thirdly, a mother must believe in the mysterious ways of God like the mother of Isaac. Sino ngalan sang nanay ni Isaac? Her name is Sarah. Kagwapa ni kay Saray, ang unay nga ngalan si Saray, nga kagwapa gid siya. Kay kaduwagin ni siya sa balaan nga kasulatan, kung ninyo basahon dira, grabe nga istorya ni, sobra pa sa teleserye. Ikaduwa ni si Saray gintingwaan nga himuon kirida sang hari, kag himuon kirida sang paraon. Can you imagine kung anong beauty ni Sarah? Himuon ka kirida sang Pharaoh of Egypt, kag himuon ka kirida sang king of Gerar. Her beauty must have been great. Ginpakilala sa abi ni Abraham nga utod ya, baw sa pagkatunto nga Abraham. Ginpakilala mo asawa mo nga utod mo, amo na nga gintaypad pa sang iban. But there was a great transformation in the life of Sarah as well as of Abraham. His name before was Abram, and he was transformed by God and he became Abraham. There was a great story in that transformation. But let us focus on the transformation of Sarai to Sarah. Sarah meant the mother of nations. Amo na ang buot silingon. God changed her name into Sarah because Abraham became the father of nations as well. Halin sa pag-ilis ang iyang ngalan, wala na siya nagkadlaw nga magabusong siya. Wala na siya naglalain o kung naghatag sa pagyaguta nga may misteryo nga matabo sa iya kabuhi. No. But before that, sang Saray pa lang iyang ngalan, imagine this, kulang ang iya pagtuo. Naghimo siya sang pamaagi nga makabata si Abram, ginhatag niya ang iya kabulig nga si Hagar. No, can you imagine sang life man ni Hagar? Amak mo ihatag ka lang sa imo amo, agud pabusungon ka. There was no joy in that. And then, ginpangitaan pa ni Sarai sang pamagi nga itabugon siya. Kaginbanish, kaya nagdako ng bata, kag lalaki ang bata. And this is still happening in the Middle East, my friends. Inaway ni sa magutod, inaway ni sang duwa kabata ni Abraham. Si Isaac kag si Ishmael, amoy ng punot dulo sang away sa Middle East. But anyway, Sarah, when she was 90 years old, she became pregnant and later gave birth to Isaac. Genesis 18:10 nagasiling, "Then the Lord said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son." She eventually gave birth to Isaac. Kamusta ya ang mga iloy sa aton nga mga kabuhi? Nagahatag man bala ikaw ligwa nga manghikot ang Dios sa mga makatilingala nga mga pamaagi sa imo kabuhi? Or ginaunahan mo ang Dios sa imo kabuhi? Tagaan ta ang Diyos sang space nga manghikot sa aton nga mga kabuhi. Because our God has proven throughout history that He has worked in and through mysterious ways. Fourthly, a mother must be ready to accept the task that God has given her like the mother of Jesus. Sino ang iloy ni Jesus? Her name is Mary, of course. Siguro halin sa sugod kagina hasta subong kadamo-damo na sang kababayenan nga may mga amo nga ngalan nga ginsunod, except probably kay Jochebed, do wala pa ko sa may nasugata nga ngalan si Jochebed. But Mary, very very popular name. Hannah, very popular name. Now God chose Mary, and she had accepted the will of God with humility and much courage. This was during the time where young unmarried pregnant women were stoned to death. Subong niya kundo magbusong ka gani, kung artista ikaw, iskan teenager ka pa, do ginasilibrar sang tanan, grabing congratulations. Pero during the time, ano ay hanang kulba mo, teenager ka, mabusong ka, very patriarchal society, ginabato ang mga
babae nga nagabusong nga wala bana. But she faced it with so much courage. She was going to have the Savior of the world in her belly for 9 months. Ginbatas siya ang pagyaguta. Can you imagine? Ang chismis, ang pagyaguta. One time din naging siya kagwanta. You just read between the lines. Nagkadto siya sa paryentiya kay Elizabeth. Nga dito nagabusong man sa kay John. And she found solace in the house of Elizabeth. Ginbatasin ang malayo nga lugar nga pagbiyahe kung di mo lang tawon. Kay nga, grabing kaimtangan. Ginbatas siya man ang lawig nga biyahe from Bethlehem pakadto sa may Egypt sang nabunagi na si Ginoong Hesus. Can you imagine that? Ang mga pag-antos siya. And then, before that, ang iyaman nga manugbata na siya, ang biyahe from sa ilang area sa Nazareth pakadto sa may Bethlehem. Ginbatas siya maninak. Ginantos siya initanan bangod nagpati siya sang pagbuot sang Dios sa iya kabuhi. Ginpatubo iya si Ginoong Hesus nga nagdako nga nanginhamtong nga may maayo nga relasyon sa Dios kag may maayo nga relasyon sa iya palibot. Makita naton sa balaan nga kasulatan that Jesus grew up with stature and found favor in the eyes of people. May ara sa mga scholars, Bible scholars nga nagasuggest nga ang nagtudlo sa kay Ginoong Hesus sa pag-istorya paagi sa mga parables because Jesus mostly spoke about parables. Nagalin ini sa kay nanay niya, sa kay Mary, ang style sa pag-istorya sa kay Jesus ang gamay siya. Siguro ang pinakamasakit nga pag-antos ni Maria, among paglantaw, nga ginalansang ang imo anak sa cross. But you know what? In the book of Acts, gin-mention gidiri nga upod si Mary sa mga disciples every day sa ilang nga mga pulubaton, sa ilang nga mga bulungaton. She was an example. And take this. Si Mary also had another son by Joseph. Sinong ining lalaki nga bata yung nga isa? The name is James. James grew up without any belief that Jesus is the Messiah. Grabe nga struggle sa iloy pagit siguro. No, may sibling rivalry. Tapos hindi magpati ang ining nga isa mo ka bata. But James became the leader of the first century church. He eventually believed that Jesus Christ is the Messiah. Siguro grabe nga kalipay sang sini nga iloy, grabe nga kalipay ni Mary. Kamusta ya ang mga nanay naton subong, mga ginikanan? Kamusta kita sa pagsunod sa sugo sang Dios? Are we obeying the will of God? Take inspiration from the life of Mary. Fifthly, and this would be the last, a mother must be a teacher of scriptures to their children like the mother of Timothy. Sino ngalan sang nanay ni Timothy? Her name is Eunice. Another popular name sa aton. Si Timothy, ginatawag nga spiritual son ni Paul. Nangin kaupod ni Paul si Timothy sa iya mga missions, kag nangin pastor sang simbahan biskan bata pa siya. Nangin amo ini si Timothy bangod sang iya iloy kag bangod sang iya lula. We also know that Timothy's father was a Gentile in Acts 16:1. Pero ang iya iloy kag lola mga Hudiyo kag gintudloan nila sang pagtuo si Timothy. But silingon, mixed marriage, duwa ka rasa ang ginikanan ni Timothy. Pero si nanay ang nag-take charge sa iya spiritual life. Sulat ni Paul, from childhood, you have known the Holy Scriptures. 2 Timothy 3:15. Lois and Eunice worked as a team in teaching Timothy. Lola, kag nanay niya. Kamusta ang mga iloy sa pagbasa sang Bible sa ilang mga kabataan? Damo man ba lang ang mga Bible verses ang masaulo sa mga bata ta? Are they opening their Bibles because we are also faithful in reading our Bibles?
Kabay pa nga ang mga kabataan naton hindi ya mag-seek unusual find nga classes ang style nga magbasa sang Bible. Nablang abrihan mo lang Bible, butang mo imo kamot, tapos kung anong mabasahan mo amo nang sundon mo, kadelikado sina nga klase ang style sa pagbasa sang Bible. Basi kung may ara man dira sa inyo, ang istorya nga ako nadumduman nga may isa ka tao nga gibisitahan sa pastorya. Siling sang pastor, nagabasa ka man gid bala Bible. Sige, pastor, ginabrihan ko lang niya kag kung ano ang itudlo sang kamot ko, sundon ko gid na. Siling sang pastor, sige biya, abribi mo Bible, bilang taon ta. Pag abriya, pagbutang siya kamot, Matthew 27:5. Anong nagasiling? Then Judas went away and hung himself. Ba, siling sang pastor siya. Te, brown mo na. Yado ka delikado, pastor raw. Siling abrihan ta naman liwat, pastor liwat. John 13:27. What you are about to do it quickly. Bangaw te, kinulbaan gid say. Gin-confirm niya sang isa pagid ka verse niya, pastor tilawan tabi drita naman buksan sa may Old Testament dapit. Baw pagbukas siya 1 Chronicles 17:2 ang nadangtan sang niya tudlo, kabalo ka mo kuno nagasiling, whatever you have in mind, do it for God is with you. My goodness. Te, siling niya, pastor, last na lang gid, isa na lang ka verse bit. Ezra 10:4. Kabalo ka mo kung nabasa ya. Rise up, this matter is in your hands. So take courage and do it. Tapat yun eh. Kung wala tong pastor nga nagpugong sa iya, siguro nagikog na to ang tao. So it's very dangerous to have that style of reading the Bible. You know what? Siling sa isa ka study, only 27% of churchgoers say that they read the Bible outside the church. Baw, masubo. 27% lang. Kag, you know what? Ambot kung batunon ini sa mga lalaki, women read the Bible more than men. Bauti, pasalamat kita sa sini. Now, let me share to you sa isa ka data, 2019 data. Filipinos are number 1 in the world in spending online. And how many hours is that a day? 10 hours and 2 minutes. Number 1 in the world kita. 10 hours and 2 minutes. Ang number 2 is Brazil, 9 hours and 29 minutes lang sila. Ang third is Thailand, which has 9 hours and 11 minutes ang ila average. Now, dugangan tabi sa sining quarantine time, dugangan ta pagid TV, dugangan ta pagid cable TV, dugangan ta pagid sang iban pagid nga mga ginaobra. Compared to, for example, ining online worship experience, isa lang ka oras o isa ka oras ito nga. Now, my friends, i-calculate ina sa imo mind. Kung ano ang gabutang permi sa imo ulo, amo na ang may dako nga impluwensya sa imo kabuhi. Mapirdi ang simbahan sa tri-media, mapirdi sa internet, sa TV, sa radio, kag sa newspaper. Kung anong ginabutang ta sa ulo ta, amo na ang laban-laban nga ginakabuhi ta. Kabay pa nga butangan ta permi sambalaan niya kasulatan sa pagpamalandong ang aton ulo. The quarantine period has given us so much time. Let us use it wisely. Let us not forget to read the Bible and to reflect. Now, this Mother's Day, we have learned a lot from 5 mothers. I challenge you to look up your Bible. The names of Jochebed, Hannah, Sarah, Mary, and Eunice. You can learn a lot from them. Happy Mother's Day again to all mothers. May God bless us all. Amen.